Sa gitna ng pinakamahalagang board meeting ng Montenegro Corporation, kung saan ang bawat salita ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang tahimik na pag-vibrate ang gumambala sa perpektong daloy ng usapan. Nasa ibabaw ng makintab na mahogany table, ang cellphone ni Santiago Montenegro ay umilaw. Unknown number. Kinunutan niya ito ng noo. Walang sino man ang nangangahas na tumawag sa kanyang personal na linya sa oras ng ganitong kalaking pagpupulong. Ang lahat ay dumadaan sa kanyang executive assistant. Ang lahat. Hinayaan niya lang ito. Ngunit makalipas ang ilang segundo, muli itong nag-vibrate. At muli, may kung anong kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang malamig na kuryente. Sa ilalim ng mga matang mapanuri ng board of directors, dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone. "Excuse me?" Halos pabulong niyang sabi, bago sinagot ang tawag. Isang katahimikan ang sumalubong sa kanya na sinundan ng isang pigil na paghikbi. Isang boses ng matandang babae. Basag. Nanginginig. Puno ng takot. Sir. Sir Santiago? This is Santiago Montenegro. Who is this?" Malamig at formal niyang sagot, kahit pa ang kaba sa kanyang dibdib ay papalakas na. "Sir," humagulgol ang matanda sa kabilang linya. "Hindi niyo na po ako siguro natatandaan. Si Elena po ito, ang ina ni Raquel." Biglang nanigas si Santiago sa kanyang kinauupuan. Elena. Ang biyenan niya. Bakit ito tumatawag? "Sir Santiago, parang awa niyo na po." "What is it?" "Anong problema?" Mariin niyang tanong. At doon, binitawan ng matanda ang mga salitang guguho sa mundo ni Santiago. "Ang apo ko po. Si Sofia." "Sir, parang awa niyo na. Iligtas niyo siya. Sinasaktan siya. Dito sa bahay. Kinukulong. Hindi pinapakain. Sir, tulungan niyo ang anak niyo." Nabitawan ni Santiago ang kanyang mamahaling fountain pen. Gumulong ito sa mesa at nahulog sa sahig na gawa sa marmol. Lumikha ng isang matinis na tunog sa nakabibinging katahimikan ng boardroom. Nawala ang ingay, nawala ang mga numero sa presentation, nawala ang mga mukha ng kanyang mga direktor. Tanging ang boses na yon ang kanyang naririnig. Tanging ang pangalan na yon ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sofia, ang kanyang anak. Ang anghel na ilang taon na niyang hindi nakikita, na ipinagkatiwala niya sa isang kasunduang akala niya ay sapat na. Isang kasunduang binayaran niya ng milyon-milyon para sa kapayapaan. Isang kapayapaan na isa palang kasinungalingan. Saan? Iyon lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay hindi na malamig. Ito ay garalgal. Puno ng isang bagsik na ngayon lang muling lumabas. "Dito po, sa bahay sa Santa Mesa." Hindi na niya pinatapos ang matanda. Pinatay niya ang tawag. Tumayo siya. Ang kanyang pagtayo ay biglaan na halos napaatras ang mga miyembro ng board. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, puno ng pagtataka at pagkalito. "The meeting is over," deklara niya. Ang kanyang boses ay isang kulog sa loob ng silid. "But sir, the acquisition..." Tangkang protesta ng isa. Isang matalim na tingin mula kay Santiago. Ang nagpatahimik dito, ang tingin ng isang leon na nasugatan. "I said, it's over." Mabilis siyang naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinalubong siya ng kanyang assistant na si Ana. May hawak na tablet. "Sir, your next schedule is..." "Cancel everything," putol niya rito. Hindi man lang ito tinitingnan. "Get my car, now." "Yes, sir," natatarantang sagot ni Ana. Habang tinatahak nila ang pasilyo patungo sa elevator, ang isipan ni Santiago ay isang bagyo. Ang mga alaala ni Sofia ay naguunahan sa paglabas. Isang maliit na batang babae na may malalaking mata. Ang tawa nito noong huli niya itong kinarga. Ang maliit na kamay nito na humawak sa kanyang daliri. Ilang taon na nga ba? 5? 6?
Ibinigay niya ang lahat ng suportang pinansyal. Nagpadala ng mga regalo tuwing kaarawan at Pasko. Akala niya, sapat na yon. Akala niya, ginagawa niya ang tama sa pamamagitan ng pagdistansya. Isang paraan upang protektahan ito mula sa gulo ng kanilang paghihiwalay ni Raquel. Isang malaking pagkakamali. Isang kasalanan na hindi niya mapapatawad sa kanyang sarili. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabagtas ng kanyang driver ang gabi sa Maynila, walang tigil ang pag-igting ng kanyang mga panga. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang na parang mga mantsa ng kulay. Wala siyang pakialam. Faster! Utos niya sa driver. Ang bawat segundong lumilipas ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Kinukulong, sinasaktan, hindi pinapakain, paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita sa kanyang utak kasabay ng imahe ng kanyang anak. Nang sa wakas ay marating nila ang address sa Santa Mesa. Isang madilim at maliit na kalye ang bumungad sa kanila. Ang bahay ay luma, kumukupas na ang pintura at may kalawangin na gate. Malayong-malayo sa mansyon kung saan lumaki si Raquel. Malayong-malayo sa palasyo kung saan siya nakatira. Bumaba siya ng sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng estero sa di kalayuan. Walang tao sa labas. Tahimik ang buong kabahayan. Ngunit habang papalapit siya sa gate, may narinig siyang isang tunog. Isang mahinang pag-iyak. Nanggagaling ito hindi sa loob ng bahay, kundi sa gilid. Sa isang maliit at halos guguho ng bodega sa hardin. Isang bodega. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo at kumulo ng sabay. Ang kontrol na pinag-ingatan niya buong buhay niya ay biglang naglaho. Wala na ang CEO, wala na ang bilyonaryo. Ang natira ay isang ama. Isang ama na handang pumatay. Hindi siya kumatok. Hindi siya tumawag. Tinakbo niya ang distansya patungo sa bodega. Nakakandado ang pinto, isang makalawang na padlock ang nakasabit. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng galit at sakit, at buong lakas na sinipa ang pinto. Isang beses, 2 beses. Sa ikatlong sipa, sumuko ang marupok na kahoy. Ang pinto ay bumukas. Nang may malakas na kalabog, ang tunog ng nababasag na kahoy ang huling narinig bago lamunin ng dilim ang lahat. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang unang sumalubong kay Santiago. Madilim sa loob ng bodega, tanging sinag lang ng ilaw poste mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At sa isang sulok, sa ibabaw ng mga basag na paso at lumang dyaryo, doon niya nakita ang isang maliit na anyo. Nakaupo. Yakap-yakap ang sarili nitong mga tuhod. Ang kanyang Sofia. Nakatakip ng maruming tela ang katawan nito na dating isang bestida, ngunit ngayon ay basahan na lamang. Ang buhok nito ay gusot at mahaba. At sa pagtama ng liwanag sa mukha nito, nakita ni Santiago ang 2 malalaking mata na puno ng takot. Hindi takot ng isang bata na nadapa, kundi takot ng isang hayop na matagal nang sinasaktan. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Santiago. Ang bawat paghinga niya ay naging isang pasakit. Ito ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa, ginawang basura. Dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming sahig, iniingatan na huwag makalikha ng anumang ingay na lalo pang ikakatakot nito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, ipinapakitang wala siyang masamang gagawin. Sofia! Bulong niya. Ang kanyang boses na kayang magpatigil ng isang buong boardroom ay naging isang pakiusap. Anak, sa pagkarinig ng kanyang boses, lalong napasiksik ang bata sa sulok. Umiling ito, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita ni Santiago ang mga pasa sa braso nito, mga pasa na may iba't ibang kulay, lila, berde, dilaw, palatandaan ng paulit-ulit na pananakit. Payat na payat ito, halos butot balat.
Ang galit sa kanyang dibdib ay sumiklab na parang apoy, ngunit pinigilan niya ito para kay Sofia. Kailangan niyang maging kalmado para sa kanya. Hindi kita sasaktan, mahina niyang sabi. Ako ito, si Papa. Nandito na ako. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Santiago, anong ginagawa mo dito? Si Raquel, nakatayo sa may pintuan ng bahay, kasama ang isang lalaking malaki ang katawan, matalim ang tingin. Si Tomas. Umalis ka dito, magnanakaw ka ng anak. Sigaw ni Raquel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring galit at gulat. Hindi sila pinansin ni Santiago. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang nanginginig sa kanyang harapan. Halika na anak, aalis na tayo dito. Sabi niya ulit kay Sofia. Maingat, maingat niyang binuhat ang bata. Magaan, sobrang gaan, na parang wala siyang buhat kundi isang munting ibon na may mga bali-baling pakpak. Naramdaman niya ang panginginig ni Sofia sa kanyang mga bisig. Ikinubli nito ang mukha sa kanyang dibdib na parang nagtatago mula sa buong mundo. Naglakad siya palabas ng bodega. Diretso. Hinarang siya ni Raquel. Saan mo dadalhin ang anak ko? Wala kang karapatan. Sa unang pagkakataon, tiningnan sila ni Santiago. Isang tingin na kayang magpayelo ng impyerno. Malamig. Walang emosyon. Puno ng pagbabanta. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Nilagpasan niya lang sila na parang mga basurang nakakalat sa daan. Naramdaman niya ang pag-atras ni Tomas nang magtama ang kanilang mga mata. Kahit ang isang asong kalye ay nakakakilala ng isang leon. Santiago, bumalik ka dito. Pahabol na sigaw ni Raquel, pero hindi na siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Mahigpit na yakap ang pinakamahalagang yaman niya sa buong mundo. Sa pinakamalapit na ospital, ang pinakamagaling. Utos niya sa kanyang driver pagkasakay nila. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Tanging ang mahinang paghikbilang ni Sofia ang maririnig. Nananatili itong nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang mamahaling suit. Ang mga luha nito ay bumabasa sa tela. Bawat patak ay parang asidong tumutunaw sa puso ni Santiago. Sa ospital, isang buong team ang sumalubong sa kanila. Ang pangalan ni Santiago Montenegro ay nagbubukas ng lahat ng pinto. Ipinasok si Sofia sa isang private room at agad siyang inasikaso ng mga doktor at nurse. Naiwan si Santiago sa labas, naglalakad pabalik-balik. Ang bawat minutong paghihintay ay isang walang katapusang pagdurusa. Maya-maya, lumabas ang isang doktor, isang seryosong babae na may edad na. Mr. Montenegro, simula nito. Stable na po ang anak ninyo, pero tumingin ito sa hawak na clipboard. Base sa aming initial findings, si Sofia ay apektado ng severe malnutrition at dehydration. Mayroon din kaming nakitang multiple contusions in various stages of healing, mga pasa. Tumigil ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. At higit sa lahat, Mr. Montenegro, ang bata ay nasa state of shock. May malalim na psychological trauma siyang pinagdadaanan. Bawat salita ng doktor ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pagiging ama. Ang kanyang pagkukulang, ang kanyang kapabayaan. Nang payagan na siyang pumasok sa silid, nakita niya si Sofia na nakahiga sa malinis na kama. Natutulog na ito dahil sa gamot. Malinis na ang katawan nito, nakasuot ng damit ng ospital na masyadong malaki para sa kanya. Ngayon, mas kitang-kita ang kanyang kapayatan, ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Umupo si Santiago sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang kanyang anak ng matagal. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay halos hindi niya makayanan. Hinawakan niya ang kumot at dahan-dahang itinaas para takpan ang mga braso nito, para itago ang mga pasa
na nagsisilbing ebidensya ng kanyang kabiguan. Sa kanyang pag-aayos ng kumot, isang maliit na kamay ang lumabas mula rito. Ang kamay ni Sofia. Dahan-dahan, dahan-dahang iniabot ni Santiago ang kanyang kamay. Balak na hawakan ito ng may pag-iingat. Isang simpleng pagdampi lang, isang paraan para iparamdam na ligtas na ito. Ngunit sa sandaling dumikit ang dulo ng kanyang daliri, sa balat nito, biglang nagmulat ng mata si Sofia. At sa isang iglap, binawi nito ang kamay na parang napaso. At isiniksik ang sarili sa kabilang dulo ng kama, malayo sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Takot sa kanya. Napahinto si Santiago, ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. At sa sandaling iyon, mas matindi pa sa galit, mas malalim pa sa pagsisisi, isang katotohanan ang tumampal sa kanya. Ang pagkuha sa kanyang anak mula sa impyernong iyon, ang madaling parte. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Kinaumagahan, ang sinag ng araw na tumagos sa bintana ng ospital ay hindi nagdala ng anumang pag-asa kay Santiago. Buong gabi siyang nakabantay sa tabi ni Sofia. Nakaupo sa isang silya na hindi komportable, hindi man lang pumikit. Ang bawat tahimik na paghinga ng kanyang anak ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang bawat paggalaw nito sa pagkakatulog ay nagpapakaba sa kanya, nag-aabang sa panibagong bangungot. Ngunit ang sakit at pagsisisi na kanyang naramdaman kagabi ay napalitan na ng isang bagay na mas matigas, mas malamig, determinasyon, oras na para lumaban. Pagdating ng kanyang assistant na si Ana, dala ang isang bagong suit at isang tasang mainit na kape, sinalubong siya ni Santiago ng mga malinaw na utos. Tawagan mo si Attorney Martinez, sabihin mo magkita kami sa opisina sa loob ng 1 oras. Ipunin mo ang buong legal team. Yes, sir. At Ana, kumuha ka ng pinakamagaling na child psychologist sa buong bansa. Gusto ko siyang makausap ngayon din. Masusunod po, sir. Sa opisina, ang conference room na kahapon lang ay puno ng usapan tungkol sa pera at acquisition, ngayon ay nababalot ng tensyon ng ibang klaseng digmaan. Si Attorney Martinez, isang batikang abogado na may buhok ng kulay pilak, ay nakaupo sa kanyang harapan, kasama ang 4 pang abogado. Inilatag ni Santiago ang lahat. Ang tawag ni Elena, ang bodega, ang kalagayan ni Sofia sa ospital, ang mga ulat ng doktor. Gawin niyo ang lahat, sabi ni Santiago sa pagtatapos. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. I want full and sole custody of my daughter. Siguraduhin niyong mabulok sa kulungan ng 2 yon. Hindi na sila dapat makalapit sa anak ko kahit kailan. Tumango si Attorney Martinez. We will file for immediate temporary custody pending the investigation, Santiago. With the medical reports, malakas ang kaso natin. We will also file criminal charges for child abuse. Good. Pero, nag-alinlangan ng abogado, kailangan nating maging handa. Raquel will fight back. Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo. Hindi nagtagal. Ang babala ni Attorney Martinez ay nagkatotoo. Makalipas ang ilang oras, tumawag itong muli. Santiago, nagsampa na sila, sabi ng abogado sa kabilang linya. At tulad ng inaasahan, ginagamit nila ang nakaraan mo. Napatigil si Santiago sa pagpirma ng mga dokumento. Anong sinasabi nila? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado. They are filing a petition to retain custody, claiming you are an absentee father. Ipinipinta kanilang isang walang pakialam na ama na bigla na lang sumulpot para agawin ang bata. Detalyado, Santiago. Nandoon ang mga kaarawan na wala ka, mga school events na hindi mo napuntahan. Hindi umimik si Santiago. Ang bawat salitang binanggit ng abogado ay isang katotohanan. Isang masakit na katotohanang pinili niyang kalimutan. At sinasabi pa nila na ang biglaan mong pagkuha kay Sofia ay isang marahas na kidnapping.
na lalong nagdulot ng trauma sa bata. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Santiago. Kasunungalingan. Alam ko, sagot ni Martinez. Pero sa mata ng korte at ng publiko, ito ay magiging isang maduming laban ng he said, she said. Kailangan nating maging mas matalino. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Santiago sa ospital. Dala niya ang isang malaking teddy bear, isang bagay na sa tingin niya ay magugustuhan ng isang bata. Ngunit sa pagpasok niya sa silid, nadatnan niya si Sofia na gising. Nakatingin lang ito sa bintana, yakap-yakap ang isang luma at maruming manika na siyang tanging dala nito mula sa bahay ni Raquel. Sofia? Mahina niyang tawag. Lumingon ito sa kanya. Walang emosyon ang mga mata nito, walang takot, walang galak, blanko lang. Tingnan mo, dinalhan kita ng laruan, sabi niya, inilapag ang teddy bear sa kama. Hindi ito pinansin ni Sofia. Ibinalik nito ang tingin sa bintana. Sa mga ulap na gumagalaw sa labas. Umupo si Santiago sa tabi nito. Sinubukan niyang magsimula ng usapan. Gusto mo ba ng ice cream o mansanas? Sabi ng doktor. Paborito mo raw ang mansanas. Katahimikan. Kapag lumabas ka na dito, dadalhin kita kahit saan mo gusto. Sa beach? O baka sa isang malaking toy store? Katahimikan pa rin. Ang tanging sagot niya ay ang blangkong pader ng katahimikan ng kanyang sariling anak. Tila isang salamin na ipinapakita sa kanya ang lahat ng taon na wala siya. Tumayo siya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Sa sandaling iyon, pumasok si Ana. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, pabulong nitong sabi. Ayaw marinig ni Sofia. What is it? Iniabot ni Ana ang kanyang tablet. Sa screen, isang article mula sa isang sikat na online gossip site. Nandoon ang isang malaking litrato ni Raquel, umiiyak. At sa ibabaw nito, isang titulong nakasulat sa malalaking letra na parang isang sampal sa mukha ni Santiago. Bilyonaryong ama, kinidnap ang sariling anak mula sa kawawang ina. Nagsisimula na ang digmaan, at ang unang bala ay nakatutok na, hindi sa kanya, kundi sa puso ng publiko. Ang artikulo ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang mukha ni Raquel ay nasa lahat na. Sa mga morning show sa TV, sa mga pahayaagan, sa bawat newsfeed sa social media, isang eksklusibong panayam. Pinanood ito ni Santiago mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa screen, si Raquel ay umiiyak. Ang kanyang mga luha ay perpektong tumutulo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagpis. Isang naglulukang ina. Hindi ko po alam kung bakit niya ginagawa ito, sabi ni Raquel sa reporter habang pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Marahil ay dahil hindi niya matanggap na masaya na ako sa bago kong buhay. Na mayroon ng ibang tumatayong ama para kay Sofia. Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Santiago. Ama? Ang demonyong si Tomas? Ang gusto ko lang po ay ang kapakanan ng anak ko. Patuloy ni Raquel. At ang biglaang pagkuha sa kanya ni Santiago. Sa paraang napakabayolente. Nakita ko po ang takot sa mga mata ni Sofia. Hindi para sa amin, kundi takot sa sarili niyang ama. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Hindi po ako perpektong ina. Pag-amin niya, isang stratehiyang para makuha ang simpatya ng publiko. Pero minamahal ko po ang anak ko. At ang ginawa ni Santiago, dinurog niya po ang aming pamilya. Hindi na kinaya ni Santiago. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang remote at pinatay ang malaking TV screen sa kanyang dingding. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakabibingi. Ang mga tawag ay nagsimulang pumasok. Mula sa kanyang PR team, mula sa mga board members, ang stock ng kumpanya ay bahagyang bumaba. Ang pangalan ng Montenegro ay nababahira ng putik. Ngunit wala siyang pakialam doon. Kinahapunan, pinayagan na ng mga doktor na lumabas si Sofia.
Dinala siya ni Santiago sa kanyang mansyon, isang palasyo na may malawak na hardin, swimming pool, at mga katulong na nakalinya para pagsilbihan sila. Ang bahay na ito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ngunit sa pagpasok nila, habang karga-karga niya ang maliit at tahimik na si Sofia, naramdaman ni Santiago kung gaano kalamig at kawalang buhay ang lugar na ito. Inihanda ng kanyang personal chef ang isang hapunan na karapat-dapat sa isang hari. Ngunit nang iharap ito kay Sofia sa napakahabang dining table, tinitigan lang ng bata ang pagkain. Hindi ito gumalaw. Paalisin mo sila, utos ni Santiago sa mga katulong. Nang sila na lang dalawa ang natira, lumuhod si Santiago sa tabi ng upuan ni Sofia. Anak, kailangan mong kumain, mahinahon niyang sabi. Kumuha siya ng isang kutsarang sopas. Ako ang magpapakain sa'yo. Okay? Nang ilapit niya ang kutsara sa bibig nito, umiling si Sofia. Ikinuyom nito ang mga labi at ipinikit ang mga mata na para bang naghihintay ng parusa. Nabitawan ni Santiago ang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling plato ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang lalaking kayang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya ay hindi kayang magpakain ng sarili niyang anak. Ang lahat ng pera niya sa mundo ay walang silbi. Gabi, inayos niya ang isang silid para kay Sofia, ang pinakamalaki na may tanawin ng buong syudad. Pinuno niya ito ng lahat ng klase ng laruan, ngunit pinili lang ni Sofia na umupo sa isang sulok, yakap pa rin ang kanyang luma at maruming manika. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa may pintuan, naramdaman ni Santiago ang isang matinding lungkot. Umalis siya at nagtungo sa kanyang study. Sa paghahanap ng kung anong bagay na makakapagpagaan ng kanyang loob, nabuksan niya ang isang lumang cabinet. At sa loob, nakita niya ang isang kahon, isang memory box na ginawa niya noong sanggol pa lang si Sofia. Binuksan niya ito. Nandoon ang unang pares ng sapatos nito, ang unang gupit ng buhok, at mga litrato nila. Siya, na mas bata pa, masaya, habang buhat-buhat ang isang sanggol na tumatawa. Isang larawan sa parke, kung saan tinuturuan niyang maglakad si Sofia. Pinagmasdan niya ang mga larawan. Saan napunta ang lalaking iyon? Saan napunta ang nangiting iyon? Kailan siya naging estranghero sa sarili niyang anak? Isinara niya ang kahon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Hating gabi na. Ang buong kabahayan ay tahimik. Nakaupo si Santiago sa dilim ng kanyang sala, hindi mapakali. Isang sigaw. Matinis. Puno ng purong takot, galing sa itaas. Galing sa silid ni Sofia. Napatayo si Santiago na parang tinamaan ng kidlat. Ang pagod at lungkot ay biglang napawi, napalitan ng adrenaline. Tinakbo niya ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Tinahak niya ang mahabang pasilyo, ang kanyang puso ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto. Si Sofia, nagwawala sa kanyang pagkakatulog. Ang mamahaling kumot ay nakapulupot sa kanyang mga paa. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakakuyom. Umiiyak ito, humihikbi, pero ang mga mata nito ay nananatiling nakapikit. Nakakulong sa isang masamang panaginip. Lalapit sana si Santiago para gisingin ito, para yakapin, para sabihing ligtas na siya. Ngunit natigilan siya sa kanyang narinig. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, may isang pangalang paulit. Ulit na binibigkas, isang pakiusap, isang pangalan na parang lason na dumaloy sa pandinig ni Santiago. Tomas! Ang pagbigkas ni Sofia ay halos isang bulong, puno ng takot. Huwag po! Tomas! Ayoko po! Nanigas si Santiago sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang bawat pagbigkas ng pangalang iyon ay isang sampal
sa kanyang mukha, isang saksak sa kanyang puso, isang malinaw na paalala na habang siya ay abala sa pagpapayaman at pagpapatakbo ng kanyang imperyo, ang kanyang sariling anak ay nasa kamay ng isang halimaw. Hindi papa ang tinatawag nito sa kanyang panaginip. Hindi mama, kundi ang pangalan ng demonyong nanakit sa kanya. Nailigtas niya ang katawan nito. Ngunit ang kaluluwa, ang isipan, paano niya yon ililigtas mula sa isang halimaw na nakatira na ngayon sa mga panaginip nito? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Santiago Montenegro ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya ni Santiago. Isang pagsubok na hindi niya kailanman hinarap sa mundo ng korporasyon. Bawat umaga, gising na si Sofia bago pa man sumikat ang araw, nakaupo sa kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Bawat tanghalian, mananatili itong tahimik, halos hindi ginagalaw ang pagkain. At bawat gabi, darating ang mga panaginip, ang sigaw, ang pag-iyak, at ang pangalan ni Tomas. Naramdaman ni Santiago na siya ay nasa bingit ng desperasyon. Sa huli, isinantabi niya ang kanyang pride. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin. Humingi siya ng tulong. Ang trauma po ay hindi parang lagnat na kusang nawawala, Mr. Montenegro. Paliwanag ni Dr. Althea Reyes, isang kilalang child psychologist na may mahinahong muka at maunawaing mga mata. Ito ay isang malalim na sugat sa isipan. At ang paghilom nito ay nangangailangan ng tatlong bagay: oras, pasensya, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kaligtasan. Ibinibigay ko sa kanya ang lahat, sabi ni Santiago. Ang pagkadismaya ay bakas sa kanyang boses. Ang pinakamalaking silid, ang pinakamasarap na pagkain, ang pinakamamahaling mga laruan, pero para siyang isang pader na hindi kumapasok. Dahil ang kaligtasan para sa isang bata ay hindi nakikita sa mga material na bagay, sir. Malumanay na sagot ng doktora. Ito ay nararamdaman sa isang yakap, sa isang pamilyar na amoy, o minsan sa isang pamilyar na tunog. Isang pamilyar na tunog. Ang mga salitang yon ay nanatili sa isipan ni Santiago hanggang sa pag-uwi niya. Nang gabing iyon, nangyari ulit. Isang sigaw ang gumising sa katahimikan ng mansyon. Nagmamadaling pumanik si Santiago. Nadatnan niya si Sofia sa parehong kalagayan. Nagwawala, umiiyak, nakakulong sa bangungot. Lalapitan niya sana ito, ngunit naalala niya ang mga nakaraang gabi. Ang pag-ilag nito, ang takot sa mga mata nito kapag siya ay papalapit. Napayuko siya sa may pintuan, puno ng pagkabigo. Anong gagawin niya? At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang lumitaw. Isang malayong alaala mula sa kanyang sariling pagkabata. Siya, na may lagnat, umiiyak. At ang kanyang ina, nakaupo sa tabi ng kanyang kama habang mahinang humuhuni ng isang kanta. Isang oyayi. Hindi niya alam kung bakit, pero ang mga labi ni Santiago ay kusa na lang gumalaw. Walang boses na lumabas sa simula. Tanging hangin lang, pero sinubukan niya ulit. Sa ugoy ng duyan, garalgal ang kanyang boses. Wala sa tono. Ang boses ng isang lalaking hindi kumakanta. Sana'y di magising. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa kama habang patuloy sa kanyang pabulong na pagkanta. Ang bawat salita ay nagbabalik ng mga alaala ng init at pagmamahal ng isang ina. Sa iyong pagtulog, nalabis ang himbing. Napansin na niya ang isang pagbabago. Ang marahas na paggalaw ni Sofia ay unti-unting humuhupa. Ang kanyang pag-iyak ay nagiging mahinang paghikbi na lang. Umupo si Santiago sa gilid ng kama. Ang kanyang malaking katawan ay tila natatakot na makalikha ng ingay. Ipinagpatuloy niya ang mahinang pag-awit. Ang himig ay simple, ang kanyang boses ay hindi perpekto. Ngunit sa bawat salita, naroon ang bigat ng pagnanais na kumalma ang kanyang anak.
Isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. At sa ilalim ng himig na yon, ang bagyo sa isipan ni Sofia ay unti-unting tumigil. Ang kanyang paghinga ay bumagal at naging malalim. Ang mga nakakuyom niyang kamao ay dahan-dahang bumukas. Ang mga guhit ng sakit at takot sa kanyang mukha ay napalitan ng kapayapaan. Nang makita ni Santiago na tuluyan na itong napayapa, tumigil siya sa pag-awit. Pinagmasdan niya ang anghel na natutulog sa kanyang harapan, isang butil ng luha na hindi niya namalayan ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa kanyang kamay. Tama si Dr. Reyes, isang pamilyar na tunog. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot na nakatakip dito. Sa paggalaw na yon, gumalaw din ang kamay ni Sofia sa kanyang pagkakatulog at sa kanyang pagkagulat, ang maliit na kamay na yon ay dumampi sa ibabaw ng kanyang kamay na nakapatong sa kama. Magaan. Halos hindi maramdaman. Ngunit para kay Santiago, ang dampi na iyon ay mas mabigat pa sa lahat ng ginto sa buong mundo. Hindi ito umilag. Hindi ito natakot. Sa unang pagkakataon mula nang makuha niya ito, naramdaman ni Santiago ang isang koneksyon, isang sinulid ng pag-asa. Ito lang pala ang kailangan. Hindi ang pera, hindi ang kapangyarihan, kundi ito, ang maging isang ama. Nanatili siya sa posisyong yon, hindi gumagalaw, takot na baka mawala ang mahikang yon. Ang bigat sa kanyang dibdib na ilang araw na niyang dinadala ay tila bahagyang gumaan. Sa sandaling iyon ng katahimikan at pag-asa, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ang tunog, kahit mahina, ay parang isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Maingat niyang kinuha ito. Ayaw magising si Sofia. Tiningnan niya ang screen. Private investigator. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid bago ito sinagot. Hello? Pabulong niyang sabi. Sir? Bungad ng boses sa kabilang linya, apurado at seryoso. Gising pa po ba kayo? May mahalaga akong kailangang sabihin. Ano yon? Sir, may natuklasan ako tungkol kay Tomas Reynoso. Hindi siya simpleng tao. Napakunot ang noo ni Santiago. Anong ibig mong sabihin? May mga bank transaction po akong nakuha. Malalaking halaga ang pumapasok sa account niya mula sa isang kumpanyang hindi pamilyar. Huminga ng malalim ang investigador bago binitawan ang mga susunod na salita. Sir, ang kumpanyang yon, isa itong shell company na pag-aari ni Javier De Luca. Ang pangalang iyon, Javier De Luca. Parang isang kidlat na tumama sa utak ni Santiago. Hindi lang ito isang pangalan, ito ang kanyang karibal. Ang anino na laging sumusunod sa kanyang tagumpay. Ang ahas sa mundo ng negosyo na handang gawin ang lahat para manalo. Ipadala mo sa akin ang lahat ng ebidensya. Ngayon din, utos ni Santiago, ang kanyang boses, ay naging kasing lamig ng yelo. Bumalik siya sa kanyang study, isinara ang pinto, at binuksan ang kanyang laptop. Ilang sandali lang, pumasok ang isang email mula sa investigador. Isang naka-encrypt na file. Binuksan niya ito. Nandoon ang lahat. Mga kopya ng bank transfer. Ang pangalan ng shell company, Veridian Holdings, ay paulit-ulit na lumalabas. Naglilipat ng daan-daang libong piso sa account ni Tomas Reynoso ang mga petsa. Nagsimula ito halos isang taon na. Ang nakalipas, isang taon. Isang taon na siyang bulag. At naroon ang pinakamatibay na ebidensya. Isang litrato mula sa CCTV ng isang mamahaling restaurant. Si Tomas, nakikipag-usap sa kanang kamay ni Javier De Luca. Ang kanilang mga ngiti ay parang mga ngisi ng demonyo. Biglang nag-ugnay ang lahat ng mga piraso sa isipan ni Santiago. Ang pagsasama ni Raquel at Tomas, ang biglaang paglala ng kalagayan ni Sofia, ang kampanya sa media laban sa kanya. Hindi ito simpleng kaso ng child abuse. Hindi ito simpleng paghihiganti ng isang bitter na dating asawa. Ito ay isang atake, isang kalkuladong corporate attack. At ang kanyang anak,
Ang kanyang inosenteng anak ay ginamit na bala. Ang pagdurusa ni Sofia ay isang business tactic. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Santiago. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Mas matindi pa sa naramdaman niya noong makita niya si Sofia sa bodega. Dahil ang galit na yon ay para sa isang halimaw. Ngayon, ang galit niya ay para sa isang henyo ng kasamaan. Naalala niya ang huling beses na tinalo niya si Javier De Luca sa isang malaking bidding. Nagkita sila sa isang event pagkatapos. Ngumiti si Javier sa kanya, isang ngangiting hindi umabot sa mga mata nito. "Congratulations, Santiago," sabi nito noon. "Napakahalaga sa iyo ng kumpanya mo. Pero tandaan mo, lahat ng bagay, lahat, ay may presyo." Hindi niya pinansin ang babalang yon noon. Akala niya ay isa lang yung pag-amin ng pagkatalo. Ngayon, naiintindihan na niya. Tumayo si Santiago at lumapit sa bintana. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang syudad na para sa kanya ay isang larangan ng digmaan. Akala niya, alam na niya ang lahat ng patakaran ng digmaang ito. Ngunit si Javier De Luca, gumawa ito ng sarili niyang mga patakaran. Walang hangganan, walang awa. Tiningnan niya ang isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang litrato ni Sofia noong sanggol pa ito. Nakangiti, walang kamuwang-muwang sa mundo. Ang galit ni Santiago ay nagbago. Hindi na ito mainit. Ito ay naging isang malamig na kapasyahan. Isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Hindi na ito tungkol sa Montenegro Corporation. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay personal. Nagdeklara sila ng giyera, hindi laban sa isang CEO. Nagdeklara sila ng giyera laban sa isang ama. At sisiguraduhin niyang pagsisisihan nila iyon. Habang nakatitig siya sa litrato, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang laptop. Ping! Isang email notification. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ang email ay galing sa isang anonymous sender. Ang subject, a business proposal. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mouse at kinlik ito. Walang gaanong salita. Isang attachment lang. Isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay maikli, malabo, at magalaw. Halatang kuha mula sa isang cellphone. Ngunit ang tunog ay malinaw na malinaw. Ang tunog ng pag-iyak ni Sofia. Ang kanyang maliliit na hikbi. Ang kanyang mga pakiusap. "Tama na po. Ayoko na." Iyon lang. 10 segundo. 10 segundo ng purong impyerno na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang screen at sa ilalim ng video may isang maikling mensahe. 5 salita na sumunog sa kanyang kaluluwa. "Your company or this video goes public." Kasunod nito ang isa pang linya. "Your choice." Napatitig si Santiago sa screen. Ang kanyang hininga ay tila ninakaw. Ang video ng pagdurusa ng kanyang anak. At ang banta na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang imperyo o ang kanyang anak. Ipinipili siya ng kanyang kaaway sa pagitan ng kanyang korona at ng kanyang puso. At sa sandaling iyon, sa malamig na liwanag ng kanyang monitor, naramdaman ni Santiago Montenegro na siya ay talunan na. Ang katahimikan sa study ni Santiago ay binasag ng isang papasok na video call. Ang pangalan sa screen ay isa lang. Javier. Pinindot ni Santiago ang accept. Ang mukha ni Javier De Luca ay lumitaw. Malinaw na malinaw. Nakaupo ito sa isang marangyang silya, may hawak na isang baso ng mamahaling alak, at may isang nanggisi sa kanyang mga labi. Ang nanggisi ng isang demonyong nanalo na sa laro. "Santiago," bati nito. Ang boses ay kalmado at puno ng pang-aalaska. "Nakatanggap ka na pala ng aking munting business proposal." "Hayop ka," mariing sabi ni Santiago. Ang bawat salita ay puno ng pinipigil na galit. "Anong gusto mo?" Tumawa si Javier, isang tawang malamig. "Diretso sa punto. Gusto ko yan. Simple lang naman ang gusto ko, Santiago. Montenegro Corporation, ibenta mo sa akin. Siyempre,
Sa presyong abot kaya lang para sa akin. A friendly price? Ika nga. At kung hindi, ang nangisi ni Javier ay lumawak. Kung hindi, nakita mo naman ang video. Isipin mo na lang ang sasabihin ng publiko. Ng korte, isang batang umiiyak, tinatawag ang pangalan ng lalaking kasama ng kanyang ina. At ikaw, ang amang wala roon. Madali lang gumawa ng kwento, Santiago. Isang kwento kung saan ikaw ang tunay na kontrabida, isang pabayang ama na ang kasakiman ang nagtulak sa kanyang anak sa kapahamakan. Walang maniniwala sa'yo. Talaga ba? Tanong ni Javier. Itinaas ang kanyang baso na parang nagtutoast. Mayroon akong 2 testigo. Si Raquel ang mapagmahal na ina at si Tomas ang concerned citizen. At mayroon akong video. Ano ang meron ka? Pera? Pera na hindi kayang bumili ng tiwala ng isang hukom kapag ang isang umiiyak na bata na ang pinag-uusapan? Bawat salita ni Javier ay isang patalim na tumatago sa puso ni Santiago. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Sa korte ng opinyon ng publiko, talo na siya. Bakit mo ginagawa ito, Javier? Dahil kaya ko? Simpleng sagot nito. At dahil lahat ng bagay ay may presyo, tinanong mo kung ano ang gusto ko. Ang sagot? Gusto kong makita kang masira. Gusto kong kunin sa'yo ang lahat. At ang anak mo, siya ang naging pinakamahalagang asset ko. Hindi na nakasagot si Santiago. Pinatay niya ang tawag. Ang sumunod na oras ay isang impyerno. Kinausap niya si Attorney Martinez na ang boses ay puno ng pag-aalala. Santiago, delikado ito, sabi ng abogado. The video is a killer. Kahit pa manalo tayo sa huli, ang proseso ay sisira sa bata. Paulit-ulit siyang ipapatawag, tatanungin. Isasalang sa isang circus. Baka mas mabuting isaalang-alang ang isang settlement. Settlement? Sigaw ni Santiago sa telepono. Ibibigay ko ang kumpanya sa hayop na yon? Hinding-hindi. Kung gayon, kailangan nating lumaban. Pero maging handa ka. Mula ngayon, bawat kilos mo, bawat salita mo ay susuriin. At si Sofia, siya ang pinakamasasaktan sa laban na ito. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Santiago sa dilim ng kanyang opisina. Parang isang kulungan ang bawat sulok nito. Napasandal siya sa kanyang silya, napahilamos sa kanyang mukha. Wala siyang makitang daan palabas. Kung lalaban siya, isasalang niya si Sofia sa isang giyerang lalong dudurog dito. Kung susuko siya, mananalo ang kasamaan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ay mapupunta sa mga kamay ng isang demonyo. Tumingin siya sa pader kung saan nakasabit ang isang malaking litrato ng kanyang ama, ang nagtatag ng Montenegro Corporation. Ang mga mata nito sa larawan ay tila puno ng bigat ng isang legasya, isang tungkulin. Patawad, Papa! Bulong niya sa hangin. Bigo yata ako. Nasa gitna siya ng kanyang pinakamadilim na sandali nang bumukas ng bahagya ang pinto ng kanyang study. Pumasok si Sofia. Dahan-dahan, tahimik. Yakap-yakap pa rin ang kanyang lumang manika. Ngunit sa isa pa niyang kamay, may hawak itong isang piraso ng papel, isang drawing. Lumapit ito sa kanyang mesa at walang imik na inilapag ang papel sa ibabaw. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas, na parang isang munting multo. Nakatitig lang si Santiago sa papel. Dahan-dahan niya itong dinampot. Isang simpleng drawing ng isang bata. Gawa sa Crayola. 2 tao, 2 stick figures, isang malaki at isang maliit. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng araw na parang isang malaking dilaw na bilog. Napako ang tingin ni Santiago sa 2 figura na magkahawak kamay. Ang korona, ang imperyo, ang legasya, ang pera, ang kapangyarihan. Lahat ng yon ay biglang naglaho, nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga na lang ay ang nasa papel na yon. Ang isang malaking kamay na nakaabot sa isang maliit na kamay. Puso.
at tungkulin. Ngayon, alam na niya kung ano ang tunay niyang tungkulin. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang malinaw na kapasyahan. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Hindi ang abogado niya ang kanyang tinawagan. Hindi ang pulis. Hinanap niya ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na konektado sa nakaraan. Ang kanyang huling alas, ang kanyang huling pag-asa. Nagring ito 1 beses, 2 beses. Ha, hello? Sagot ng isang nanginginig na boses ng matanda sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Santiago. Elena, si Santiago ito. Kailangan ko ang tulong mo. Ang buhay ni Elena sa bahay sa Santa Mesa ay isang tahimik na impyerno. Bawat araw, ang kanyang paggising ay sinasalubong ng takot. Takot sa mga sigaw ni Tomas, takot sa matatalim na salita ni Raquel. Ngunit ang pinakamatinding takot ay ang takot para sa kanyang apo. Ilang buwan siyang naging isang piping saksi. Nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng kislap sa mga mata ni Sofia. Narinig niya ang mga pigil na iyak nito sa gabi. At naramdaman niya ang bawat pasa na lumalapat sa maliit na katawan nito na parang sa kanya mismo ginagawa. Ang tawag na ginawa niya kay Santiago ay isang desperadong hakbang, isang pagsusugal sa pagitan ng kanyang konsensya at ng kanyang kaligtasan. Matapos makuha si Sofia, ang bahay ay naging mas malala pa. Ang galit ni Raquel ay sa kanya na ibinubunton. Si Tomas ay laging nakatingin sa kanya ng masama na para bang isa siyang insektong anumang oras ay maaari nitong durugin. Kasalanan mo to, inay. Paulit-ulit na sigaw ni Raquel. Dahil sa'yo, mawawala ang lahat. Mawawala ang pera. Pera. Laging pera. Kailan nga ba naging ganito ang kanyang anak? Ang Raquel na pinalaki niya ay isang simpleng dalaga na may malalaking pangarap. Ngunit ang kinanang yaman ni Santiago ay bumulag dito at ang pait ng kanilang paghihiwalay ay lumason sa kaluluwa nito. Nakaharap si Elena sa salamin isang hapon, pinagmamasdan ang sarili niyang anyo. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay tila mga mapa ng kanyang mga pagsisisi. Bakit hindi ko siya napalaki ng tama? Saan ako nagkulang? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang kotseng itim at makintab ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Santiago Montenegro. Nagulat si Elena. Ngunit bago pa man siya makagalaw, pumasok na ito sa loob ng bahay. Hindi na ito kumatok. Tila pag-aari nito ang lahat. Nasaan sila? Tanong ni Santiago. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Umalis. May pinuntahan. Nauutal na sagot ni Elena. Huminga ng malalim si Santiago. Mabuti. Dahil ikaw ang sadya ko dito, Elena. Umupo ito sa kanilang lumang sopa na biglang nagmukhang napakaliit para sa isang taong tulad niya. Tinitigan siya nito at sa mga mata ni Santiago, wala nakita si Elena na galit. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakagulat pa. Pagod at pakiusap. Hindi ako naparito para magalit, sabi ni Santiago. Naparito ako para humingi ng tulong. Inilabas ni Santiago ang kanyang cellphone at ipinakita kay Elena ang isang litrato, ang drawing ni Sofia, ang 2 stick figures na magkahawak kamay. Ito ang ginawa ng apo mo, sabi ni Santiago. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Sa kabila ng lahat, ito pa rin ang gusto niya. Isang pamilya, isang kapayapaan. Wala na akong magagawa, mahinang sagot ni Elena, napayuko. Kontrolado na sila ni Javier de Luca. Pera ang nagpapatakbo sa kanila. Alam ko, sabi ni Santiago. At kaya kong ibigay ang lahat ng pera nila. Kaya kong doblehin. Pero hindi tungkol sa pera ang laban na ito, Elena. Tungkol ito sa kung ano ang tama. Tumingin si Santiago sa paligid ng maliit at maruming sala. Alam kong natatakot ka, pero mas matakot ka sa kung anong klaseng tao ang kahaharapin ni Sofia
Sa korte, kapag tumestigo ang sarili niyang inalaban sa kanya, mas matakot ka sa isang mundong hinahayaan nating manalo ang mga taong tulad ni Javier de Luca. Hindi umimik si Elena. May pagkakataon pa tayong iligtas, hindi lang si Sofia, kundi pati si Raquel, patuloy ni Santiago. Isang pagkakataon para itama ang lahat, pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Kailangan kita. Umalis si Santiago. Iniwan si Elena na nakalubog sa sarili niyang mga iniisip. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Dumating ang araw ng unang hearing para sa custody. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nasa isang panig si Santiago, nakasuot ng madilim na suit, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato. Sa kabilang panig, si Raquel at Tomas, kasama ang kanilang abogado. Si Raquel ay nakasuot ng puti na para bang isang inosenteng anghel. Si Elena ay nakaupo sa likuran. Sa hanay ng mga manunood, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nagsimula ang hearing. Nagsalita ang abogado ni Raquel. Ipinipinta si Santiago bilang isang halimaw. At para patunayan ang aming mga sinasabi, deklara ng abogado, ipinapatawag namin ang aming unang testigo, ang ina ng aking kliyente, si Giang Elena Reyes. Natigilan ang lahat. Napatingin si Raquel sa kanyang abogado. Nagulat. Hindi ito ang plano. Ngunit bago pa man may makapagsalita, dahan-dahang tumayo si Elena mula sa kinauupuan niya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya kay Raquel. Nakita niya ang gulat at babala sa mga mata ng kanyang anak. Tumingin siya kay Santiago. Nakita niya ang tahimik na pag-asa. At sa huli, tumingin siya sa kawalan na para bang nakikita niya ang mukha ng kanyang apo. Huminga siya ng malalim. Mayroon akong dapat sabihin sa korte. Sabi niya, ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay malinaw at matatag. Pero hindi bilang testigo nila, kundi bilang testigo ng katotohanan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Maging ang hukom ay tila nagulat sa biglaang pagtayo ni Elena. Ang abogado ni Raquel ay napatanga. Ang kanyang inihandang mga tanong ay biglang naging walang silbi. Mawalang galang na po, kagalang-galang na hukom. Nagsalita si Attorney Martinez, mabilis na tumayo. Nais po naming tawagin si Ginang Elena Reyes bilang aming testigo. Pumayag ang hukom. Dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Ang mga mata ni Raquel ay nag-aapoy sa galit. Isang tahimik na pagbabanta. Ngunit hindi na natinag si Elena. Nang makaupo na siya at pagkatapos manumpa, nagsimula siyang magsalita. Ang pangalan ko po ay Elena Reyes. Ina po ako ni Raquel at lola ni Sofia Montenegro. Ang kanyang boses sa simula ay mahina. Ngunit habang siya ay nagpapatuloy, ito ay lumalakas. Puno ng bigat ng katotohanang matagal niyang itinago. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Tomas, ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo ni Raquel kay Sofia, ang mga sigaw na naririnig niya sa gabi, ang mga araw na hindi pinapakain ng bata bilang parusa. Nakita ko po, sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakita ko po kung paano nila ikinulong ang apo ko sa bodega. Malamig po doon, marumi, at mag-isa lang siya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao sa korte. Si Raquel ay napasigaw. Sinungaling! Nagsisinungaling siya! Bayad yan ni Santiago. Katahimikan! Sigaw ng hukom. Malakas na ipinukpok ang kanyang gavel. Nagpatuloy si Elena. Ang kanyang tingin ngayon ay diretso nang nakatutok kay Raquel. Patawarin mo ako, anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Dahil mas kinatakutan ko ang galit mo kaysa sa pagdurusa ng apo ko.
Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang manahimik habang dinudurog ninyo ang isang inosenteng bata para lang sa pera. Walang katotohanan yan. Sigaw ni Tomas, tumayo, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Sa hudyat ni Santiago, tumayo si Attorney Martinez. Kagalang-galang na hukom, meron po kaming mga ebidensya na susuporta sa testimonya ni Gangano Reyes. Isa-isang iprinesenta ang mga ito sa malaking screen. Ang medical report ni Sofia na nagdedetalye ng kanyang malnutrition at mga pasa, mga litrato ng bodega, at ang huli, ang pinakamatibay. Mayroon din po kaming kopya ng mga bank transaction, sabi ni Attorney Martinez, na nagpapakita ng regular na paglilipat ng malalaking halaga sa account ni G. Tomas Reynoso mula sa isang kumpanyang pag-aari, ni G. Javier De Luca. Kung kanina ay katahimikan, ngayon ay isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Ang pangalan ni Javier De Luca ay isang bomba, doon na gumuho ang lahat para kay Raquel. Nawala ang kanyang pagkukunwari. Ang kanyang mukha ay napuno ng purong gulat at pagtataksil habang napatingin siya kay Tomas. Ano to, Tomas? Anong kinalaman ni De Luca dito? Manahimik ka, Raquel. Wala kang alam. Ganting sigaw ni Tomas. Ginagamit mo lang ako. Ginagamit niyo lang kami ng anak ko. Ikaw ang may gusto ng pera. Ikaw ang nagkulong sa sarili mong anak. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte, isang perpektong pag-amin ng kanilang mga kasalanan. Ang kanilang pag-aaway ay nagbunyag ng lahat ng kasinungalingang sinubukan nilang itago. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling hindi gumagalaw si Santiago. Nakatingin lang siya sa 2 taong unti-unting sinisira ang isa't isa. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa. Habang nagkakagulo sa korte, sa kanyang penthouse office, pinapanood ni Javier De Luca ang lahat sa live news feed. Nang makita niyang bumagsak na ang kanyang plano, nang marinig niyang nabanggit na ang kanyang pangalan, sa isang biglaang pagsabog ng galit, sinuntok niya ang screen ng kanyang TV. Pumagsak ito sa sahig, basag, na parang kanyang imperyo na unti-unti nang guguho. Bumalik ang kaayusan sa korte nang muling ipukpok ng hukom ang kanyang gavel ng buong lakas. Order in the court! Tumahimik ang lahat. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi maipinta. Tumingin siya kay Raquel, kay Tomas, at pagkatapos ay kay Santiago. Ang lahat ng ebidensya ay nailatag na. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Ang korte ay tahimik na naghihintay. Ang buong silid ay naghihintay sa iisang bagay, ang pagbaba ng hatol. Ipinukpok ng hukom ang kanyang gavel sa huling pagkakataon. Isang tunog na bumasag sa tensyon. Ang tunog ng katarungan. Ang tunog ng gavel ng hukom ay hudyat ng pagtatapos. Ipinagkakaloob ng korteng ito ang full and sole custody ni Sofia Montenegro sa kanyang ama, si G. Santiago Montenegro. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang maririnig mula sa panig ni Santiago. Ngunit hindi man lang siyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa hukom. At dahil sa mga ebidensyang iprinisenta, patuloy ng hukom, ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Iniuutos ng korteng ito ang agarang pag-aresto kina Raquel Reyes at Tomas Reynoso para sa mga kasong child abuse at conspiracy. Sila ay haharap sa isang hiwalay na paglilitis para sa kanilang mga krimen. Sa isang iglap, ang mundo ni Raquel ay gumuho. Hindi maaari. Sigaw niya habang nilalapitan na siya ng mga pulis. Tumingin siya kay Santiago, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsusumamo. Santiago, maawa ka. Patawarin mo ako. Hindi umimik si Santiago. Tinalikuran niya ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Tapos na ang lahat. Habang kinukuha ng mga pulis si Raquel at Tomas, isang kaguluhan ang nagsimula. Ang mga kamera ng media ay kumislap
na parang mga kidlat. Ngunit wala na roon ang atensyon ni Santiago. Sa labas ng courtroom, sa isang maliit na silid, naghihintay ang kanyang mundo. Nadatnan niya si Sofia na tahimik na nakaupo sa tabi ni Dr. Althea Reyes. Nang makita siya nito, walang emosyon ang mga mata ng bata, walang takot, ngunit wala ring saya. Dahan-dahang lumuhod si Santiago sa harapan ng kanyang anak. Magkapantay na sila ngayon. Tinitigan niya ito sa mata. Tapos na, anak. Mahina niyang sabi. Ligtas ka na. Hindi ka na nila sasaktan. Pangako. Pinagmasdan lang siya ni Sofia. Ilang segundong katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa ingay sa loob ng korte. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang mga braso. Isang munting kilos, isang paanyaya. Naintindihan ito ni Santiago. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang katawan. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang anak. Hindi ito isang yakap ng isang CEO. Hindi ito isang yakap ng isang bilyonaryo. Ito ay isang yakap ng isang ama. Puno ng pagsisisi, puno ng pasasalamat, puno ng pagmamahal na sa wakas ay nakahanap na ng daan palabas. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Sofia na yumakap pabalik sa kanyang leeg. Mahigpit, na para bang ayaw na nitong bumitaw. Doon, sa balikat ng kanyang ama, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Sofia na ligtas siya. Nagsimula siyang umiyak. Hindi isang yak ng takot, kundi isang kahiyak ng paglaya. Bawat hikbi ay naglalabas ng lahat ng sakit, lahat ng lungkot na matagal na niyang kinimkim. Niyakap lang siya ni Santiago nang mas mahigpit. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Ang kanyang mamahaling suit ay nabasa ng mga luha ng kanyang anak, ngunit wala siyang pakialam. Ito na marahil ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Ang kanilang unang yakap. Nang ilabas sila ni Santiago mula sa gusali ng korte, isang pader ng mga reporter at kamera ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Hindi niya tinakpan ang mukha ni Sofia. Sa halip, binuhat niya ito ng may pagmamalaki. Hinayaan niyang makita ng buong mundo. Hindi ang anak ng isang bilyonaryo, kundi ang isang batang matapang. Isang survivor. Habang papasok sila sa sasakyan, may isa pang balita ang lumabas sa mga cellphone ng mga reporter. Javier De Luca, under investigation for corporate sabotage and conspiracy, Montenegro Corp. Stocks soar. Ngunit hindi na ito mahalaga para kay Santiago. Ang tunay na tagumpay ay nasa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpatawag si Santiago ng isang press conference. Ang buong mundo ng negosyo ay nag-aabang. Inaasahan ng lahat na iaanunsyo niya ang kanyang plano para tuluyang durugin si De Luca at palawakin pa ang kanyang imperyo. Ngunit nang tumayo si Santiago sa harap ng mikropono, ang kanyang anunsyo ay isang bagay na yumanig sa kanilang lahat. Isang bagay na mas nakakagulat pa sa lahat ng nangyari sa korte. Ang silid ay puno ng mga kamera at mga reporter na sabik na naghihintay. Nang tumayo si Santiago Montenegro sa podium, isang pamilyar na imahe ng kapangyarihan at awtoridad, tumahimik ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Pinatawag ko kayo ngayon hindi para pag-usapan ang hinaharap ng Montenegro Corporation. Nagkaroon ng kaunting bulungan. Sa halip, pagpapatuloy niya, nandito ako para i-anunsyo ang hinaharap ng aking pamilya. Huminga siya ng malalim, isang kilos na nagpakita ng kahinaan na hindi pa nakikita ng publiko sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang Montenegro Corporation ang naging buhay ko. Ito ang aking legasiya, ang aking mundo. Ngunit sa paghahangad kong palakihin ang mundong ito, hindi ko namalaya na may isang mas mahalagang mundo akong pinabayaan. Tumingin siya diretso sa mga kamera na parang kinakausap ang bawat isang taong nanonood.
Natutunan ko sa isang napakasakit na paraan na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa stock market. Ang tunay na legasya ay hindi ang mga gusaling na itayo mo, kundi ang mga buhay na nahawakan mo. At ang pinakamahalagang buhay na dapat kong hinawakan ay ang buhay ng sarili kong anak. Dahil dito, deklara niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Simula ngayong araw, ako ay opisyal ng nagbibitiw bilang CEO ng Montenegro Corporation. Isang alon ng pagkagulat ang bumalot sa silid. Ang mga kamera ay kumislap ng sunod-sunod. Ang balita ay isang lindol sa mundo ng negosyo. Ngunit para kay Santiago, ito ay isang paglaya. Ipinapasa ko na ang pamumuno sa mga taong mas may kakayahan, sabi niya, dahil meron na akong bagong posisyon, isang posisyong mas mahalaga, ang pagiging isang full-time na ama. Iyon ang kanyang huling sinabi. Tinalikuran niya ang podium, ang mga tanong ng mga reporter, ang imperyong kanyang binuo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang mga sumunod na buwan ay isang bagong kabanata. Ang malaking mansyon ay unti-unting napuno ng buhay. Ang dating malamig na mga pasilyo ay napuno ng tunog ng tawa. May mga araw na mahirap. May mga gabi pa ring may dalang bangungot. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Sofia. Nandoon si Santiago. Nagbabasa ng mga libro para sa kanya hanggang sa makatulog ito. Matiyagang naghihintay habang tinuturuan siyang muling magtiwala sa mga tao. Natututunan niyang magluto. Ang una niyang sinangag ay nasunog. Ngunit ang pangalawa ay perpekto na at ang maliit na ngiti sa labi ni Sofia habang kumakain ito ay mas matamis pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Magkasama silang pumupunta sa therapy. Magkasama nilang hinarap ang mga anino ng nakaraan. Isang hapon, habang sila ay nasa hardin, naglalaro, may isang bagay na kakaiba ang nangyari. Hinahabol ni Santiago si Sofia paikot sa isang puno ng mangga. Nang sa wakas, ay mahuli niya ito, kiniliti niya ito sa tagiliran. At doon isang tunog ang lumabas mula sa bibig ni Sofia, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Santiago. Isang tawa, malakas, masaya, walang halong takot. Napatigil si Santiago. Ang tunog na yon ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ngumiti si Sofia sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning na muli. Huminto ito sa pagtakbo, lumapit sa kanya at tumingala. "Papa," sabi nito. Ang boses ay malinaw at buo. "Bakit anak?" Inabot ni Sofia ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan. "Mahal kita, Papa." 3 salita. Ngunit para kay Santiago Montenegro, ang 3 salitang iyon ang nagkumpirma sa lahat. Natalo niya si Javier De Luca, nanalo siya sa korte. Ngunit ang tunay niyang tagumpay ay ito, ang muling makuha ang puso ng kanyang anak. Dito, sa ilalim ng puno ng mangga, habang hawak ang kamay ng kanyang anak, natagpuan ng lalaking dating nagmamay-ari ng mundo ang kanyang sariling mundo. At ito ay sapat na